Balita raw na ang nangungunang babaeng estudyante sa batch, si Andrea Santos, ay sobrang ganda. 3 araw pa lang mula nang magsimula ang klase. Nawalan na siya ng ilang pares ng medyas. Ang mga mata ng mga lalaking estudyante ay parang mga lobo. Gustong-gusto siyang lamunin. Ngunit ang campus beauty ay may matinding pagkaok, obsessive-compulsive, sa kalinisan. Ayaw niyang makatabi sa upuan ang lalaki. Sa loob ng isang araw, 3 lalaki na ang napilitan niyang umalis. Talagang bawal na bawal ipahawak ang gamit niya. Sa unang araw ko, itinalaga akong katabi niya. Habang hindi siya nakatingin, sinabihan ako ng bagong kaklase na si Paulo Cruz na may simpatiya. Ayaw niyang makatabi ang lalaki. Nang makita niya ang hindi ko makapaniwalang mukha, idinagdag pa ni Paulo. Lahat ng lalaking naging katabi niya dati ay natakot at humiling na lumipat ng upuan. Sumandal ako sa kanang kamay ko sa pisngi. Sobrang naku-curious. Nangangain ba siya ng tao? Napatawa ang mga kaklase sa tabi. Hindi naman. Pero grabe siyang mang-away. Dati, sa isang araw, 3 lalaki ang inaway ni Andrea hanggang sa umalis sila. Simula noon, si Isabel Garcia na lang ang naging katabi niya. Hindi katakatakang palaging malapit ang advisor kay Andrea. Lahat ay nagpakita ng pagkagulat. Naalala ko ang malamig niyang mukha, kung mang-away siya. Siguradong nakakatakot. Kung natatakot ka, pwede kang humiling sa advisor na lumipat ng upuan. May bamulong mula sa sulok. Mabilis na lumipas ang 10 minutong break. Sa unang klase, hindi rin nagtanong ang subject teacher tungkol sa kalagayan niya, tila sanay na sa ganitong pangyayari. Hanggang sa tumunog ang bell para sa ikalawang klase. Bakante pa rin ang upuan ng katabi ko. Napatingin ako saglit, at biglang hindi ko mapigil ang manginig. Isang kaklase ang nagbukas ng aircon. Ang upuan ko ay nasa tapat mismo ng vent, kaya medyo malamig. Ilang beses akong bumahing. Sa sandaling iyon, isang maliit na figura ang nagtulak ng pinto papasok. Sumunod ang tunog ng hinihilang upuan. Bahagyang gumalaw ang 2 mesa. Biglang may liwanag na sumilay, nakita ko ang jacket ng uniforme ni Andrea sa harap ko. Isuot mo. Medyo nanlaki ang mga mata ko. Lumapit siya ng ilang hakbang. Tiningnan ako ng ilang segundo. Si Andrea ang unang umiwas ng tingin. Ang palaging malamig niyang ekspresyon ay nagkaroon ng bahagyang pag-aalangan. Sumangot siya. Ang mga kamay sa hita ay hindi natural na nakakuyom. Nakita kong nilalamig ka. Medyo nahiya ako. May suot na ako eh. Baka sumikip lang dito. Paano kung magkasipon ka? Kaya isinuot ko ang jacket ni Andrea. Dahil nilalamig talaga ako. At hindi pa ako lubusang magaling sa sipon. Ayokong umabsent dahil sa sakit. May isa pa akong dahilan, maganda ang unang impresyon ko kay Andrea. Naisip kong baka isa siyang katabi na mukhang malamig sa labas pero mabait pala sa loob. Pagkatapos kong isuot ang jacket, agad kong naramdaman ang pag-init ng katawan ko. Kaka-zipper ko pa lang. Agad kong naalala ang sinabi ni Paulo. May pagkaok siya. Ayaw niyang pinapahawak ang gamit niya. Kung hindi, magagalit siya. Napayuko ako at tiningnan ang suot kong uniforme. Natigilan. Kumunat ang noo ni Andrea. Naisip kong mas mabuting linawin muna. Teka, OC ka ba sa kalinisan? Tinaasan ako ng kilay ni Andrea. May bahid ng kaunting pagmamataas. Pati tono niya tumaas. Alam mo na pala. Nang makumpirma, napasimangot ako. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan. Sa pagitan ng mamatay sa ginaw at mapag-alitan. Pinili ko ang huli. Seryoso kong sinabi. Mag-iingat ako sa pagsusuot nito. Sisikaping hindi madumihan. Lalaban ko pag-uwi ko mamayang gabi bago isauli sa'yo. Natigilan si Andrea sandali. Pinagmasdan ang maingat kong itsura. Sumagot siya. Hindi na kailangan. Akala ko nagkamali ako ng dinig. Anong sabi mo? Hindi kailangan mag-ingat. Isuot mo lang kahit paano. Medyo mild lang naman ang pagkaok ko. Ganoon pala. Nakahinga ako ng maluwag. Tumango ng may kasiyahan. Sige. Ang uniforme ay may bahagyang amoy ng dalagita. Mabango. Pumasok ang guro namin sa English na naka-low heels. Dahan-dahan. Inilapag niya ang libro sa mesa. At ngumiti ng bahagya sa mga estudyante. Nagsimula na ang klase. Wala pang 10 minuto ang klase. May napansin ako. Hindi talaga nakikinig si Andrea sa lecture. Una, kinuha niya ang libro niya at nag-drawing ng ilang simpleng guhit dito. Pagkatapos ay tumingin sa labas ng bintana. Malayo ang tingin. Tila lumilipad ang isip. Sumunod, binuklat niya ang ilang pahina ng libro at yumuko sa mesa para matulog. Ang guro sa English ay karaniwang sumasaway at nagpe-penalize sa mga estudyanteng hindi nakikinig. Pero kay Andrea, parang walang nakikita. Gulat na gulat ako. Ito ba ang namumuna sa batch?
Hanggang matapos ang klase, tulog pa rin siya. Sa oras ng recess, ang mga babae ay nagkukumpulan para mag-usap. Habang ang mga lalaki ay grupo-grupo ring nag-uusap tungkol sa mga gamit sa laro o naghahagis ng bola sa ere. Ang ingay, pero parang hindi naapektuhan ang tulog ni Andrea. Pumasok si Isabel Garcia na humuhuni pa. Nang makita ako, bigla siyang sumigaw. Nako, bagong kaklase, bakit mo suot ang damit ni Andrea? Umalingaw-ngaw ang sigaw niya sa buong klase. Muli, naging sentro ako ng atensyon nang hindi ko alam kung bakit. Parang sisubog na si Isabel. Hindi ka ba natatakot? Isang tingin lang niya. Alam na niyang kay Andrea ang damit. May dalawang mantsa ng tinta doon na hindi matanggal-tanggal. Mula sa hiniram niyang ballpen kay Andrea dati na tumagas. Hindi ko maintindihan. Medyo nahihiya pero namumula ang mukha ko. Pero ito ay damit ni Andrea. Sumali na rin si Paulo Cruz. Nagkagulo na. Mabilis na pinutol ang sasabihin ko. Sinabi ko na sayo, di ba? Ayaw niyang ginagamit ng iba ang gamit niya. Malakas na sabi ni Isabel. Minsan nahihiya, minsan galit na galit. Bagong kaklase, hindi mo pa ba huhuberin yan? Habarin, habarin. Malamig na tunog ng boses ni Andrea ang narinig. Nagulat si Isabel. Bakit ang lakas ng boses mo? Maniwala ka, tatakpan ko bibig mo ngayon. Napalingon ako sa babaeng nakayuko sa mesa. Dahan-daang umupo ng tuwid. Sumandal sa upuan. Bahagya niyang iniangat ang ulo. Lumitaw ang napakagandang mukha niya. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata. May bakas pa ng pagod at antok. Mali ako, Andrea. Nakaramdam ng sama ng loob si Isabel. Agad akong itinuro para isumbong. Siya yung bagong kaklase. Suot niya ang jacket mo. Galit na sabi ni Andrea. Ngayon lang to. Natigilan ang mga kaklase sa paligid. Sobrang gulat. Si Andrea. Nagagalit din pala. Nang makita ang gulat at litong mukha ni Isabel. Mahinahon akong nagpaliwanag. Nakita niyang nilalamig ako kaya pinahiram niya ako. Kaklipat ko lang. Kapag suot ko ang uniforme, hindi na nila mapapansin. Bulong ni Paulo Cruz na hindi makapaniwala. Mahinang tinanong si Andrea. Ikaw ba ang nagbigay sa bagong kaklase? Ni hindi man lang tinaas ni Andrea ang talukap ng mata. Parang naiinis pa rin dahil kagigising lang. Walang pasensya sa pagsasalita. May problema ka. Agad nawala ang ngiti ni Paulo. Ang sagot na iyon ay parang kumpirmasyon na. Lahat ng mata ay puno ng pagkamangha. Nakatitig sa akin at kay Andrea. Nag-aabang ng chismis. Si Andrea na OC sa kalinisan. Kusang nagpahiram ng damit sa bagong kaklase. Nasaksihan lang namin ang kasaysayan. Hindi ko inaasahang magiging ganito ang resulta ng pagpapaliwanag ko. Lalong tumindi ang tingin ng mga tao. Parang gusto nila akong basahin. Tinitingnan habang nagbubulungan. Malamig na sabi ni Andrea. Tapos na ba kayong tumingin? Isang salita lang. Agad na tumalikod ang lahat. Mabilis na tumahimik ang silid. Talagang astig ang dating ng isang top student. Nang magtama ang mga mata namin, kinontrol ng bida ang sitwasyon. Kalmadong tumayo at lumabas sa likod. Gulat na gulat pa rin ang mukha ni Isabel. Ang mga matay nanlalabo. Sinundan ang likod ni Andrea. Andrea, Andrea, hintayin mo ako. Pagkaalis ni Andrea, unti-unting bumalik ang ingay sa klase. Lumapit si Paulo Cruz sa upuan ko. Sama ka sa tindahan. Ngumiti ulit siya. Wala akong dahilan para tumanggi. Dahil bukod kay Andrea, siya ang unang nagpakilalang kakampi ko. Habang papunta sa tindahan, nagtanong si Paulo, Miguel, anong negosyo ng pamilya mo? Saka saan ka nag-aral dati? Dahil sikat ang experimental high school. Karamihan ng estudyante dito ay may kaya sa buhay. Kaya sa unang pagkikita, tinitingnan muna ang background. Malabong sagot ko, sa pagkain. Dati sa high school number 11. Tumango-tango si Paulo. Lumabas kami ng building. Hindi kalayuan ang maliit na tindahan. Nagpalit ulit siya ng topic. Matagal mo na bang kilala si Andrea? Kalmadong sagot ko. Hindi naman tungkol sa pera. Dati kasi, sa Taintan ako nakatira. Pagbalik namin sa klase, sakto namang tumunog ang bell para sa susunod na klase. Nagmamadali akong bumalik sa upuan ko. Nakayuko akong naglalaro sa cellphone. Narinig ko ang ingay sa tabi ko. Kumilos ng kakaiba, hanggang sa makita niya akong umupo mula sa gilid ng mata niya. Tumingala siya ng may atensyon. Nagliwanag ang mga mata sa sorpresa. Nagliwanag ang mga mata ni Andrea. Bahagyang ngumiti. Salamat sa tulong mo. Ayaw nilang makatabi ang lalaki. Kaya gusto kong masiguradong okay lang ang lahat. Kaya ko ginawa yun. Lumayo siya ng kaunti. Gayunpaman, gustong-gusto ko talagang umupo sa huling hilera at gamitin ang pagkakataong makatabi ang isang dilag na tulad niya.
Malamig akong sinulyapan ni Andrea bago mabilis na yumuko. Nagpatuloy sa paglalaro sa cellphone. Walang anuman. Pagkasabi ko noon, kinuha ko ang English workbook ko. Balak tapusin sa oras ng chemistry class ang assignment sa English. Ang hindi ko napansin ay may isang taong palihim na napapangiti. Hindi man lang napansin na kusa nang nag-off ang screen ng cellphone niya. Hanggang sa pumasok ang guro. Hawak ang chalk. Hindi alam kung ano ang iniisip. Para sa asignaturang hindi ko gusto. Ang 40 minuto sa klase ay parang 4 na oras na walang katapusan. Si Isabel Garcia ay nakatitig sa orasan nang hindi kumukurap. Tahimik na nagbibilang sa isip. Nang bumulong siya ng isa. Sakto namang tumunog ang bell para sa uwian. Masayang sumigaw. Hindi sinasadyang nasabi ang nasa isip. Patay. Agad siyang tinamaan ng chalk ng guro sa kanyang chemistry book. Tumayo ka dyan ngayon din. Sir, mali po ako. Sanay na ang mga kaklase sa ganitong eksena. Wala nang bago. Tahimik lang silang napapangiti. Nakita ng guro sa chemistry ang itsura niyang walang pagsisisi. Napilitan siyang huminga ng malalim ng 2 beses. Sa susunod na klase, tumayo ka habang nakikinig. Pagkatapos ng klase, tumakbo si Isabel papunta kay Andrea matapos mapag-alitan. Grabe, hindi ko alam anong nangyari. Ang lakas pa ng sigaw ko. Aasarin na naman ako ng 2 araw. Pasimpleng sumulyap sa akin si Andrea. Bahagyang kinagat ang mapulang labi. Bahagyang tumaas ang pilik mata. Ayos lang. Bihirang sakta ni Andrea si Isabel. Andrea, hindi mo ba ako mapagbibigyan ng konting kahihiyan sa harap ng bagong kaklase? Natigilan ako sa pagbuklat ng libro. Nakikinig sa usapan nila. Mahinang sabi ni Andrea. Mayroon ka ba noon? Nako, pinapahalagahan ko rin naman ang image ko. Halata naman. Bigla na lang lumabas. Pagkatapos ay pabiro niyang sinabi. Sa harap ng bagong kaklase. Ayusin mo lang ang image mo. Mabilis na dumating ang oras ng uwian sa hapon. Lahat ay sabik ng umuwi. Hindi pa man tumutunog ang bell. Nagunahan na ang lahat palabas. Nang makarating sina Isabel at Andrea sa gate ng eskwelahan, napansin niya ang isang tao sa unahan. Oy, si Miguel ba yun? Sa oras ng uwian, iba't ibang mamahaling sasakyan ang sumusundo sa mga anak nila sa gate. Karamihan ay naghihintay lang doon. Kakaunti lang ang naglalakad papunta sa ibang kanto. Doon may sakayan ng bus at pick-up point ng Grab. Karaniwan, sila ang mga anak ng ordinaryong pamilya na nakapasok sa eskwelahan dahil sa galing at libreng tuition. Nang makita akong papunta sa sakayan ng bus, basta na lang nasabi ni Isabel. Ang totoo, sinusundan ko ang GPS para hanapin ang pick-up point ng Grab. Madali lang ang pick-up point pero mahina ang signal ng phone. Pagbukas ko, napansin kong mali ang direksyon ko at kailangan kong bumalik. Napabuntong hininga ako. Akmang tatalikod ng may humarang sa akin. Isang dalagita na may makapal na bangs na halos tumatakip sa kalahati ng mukha niya. Ang uniforme niya ay puno ng mga drawing. Mukha siyang rebeldeng dalagita. Sa sandaling iyon, ang mukha niya ay puno ng hindi magandang intensyon. Bagong solta ka. Automatiko akong umatras ng isang hakbang. Hindi ko alam kung paano haharapin ang mga ganitong tao. Ayokong makipag-away. Ayokong magkagulo sa unang araw ko sa bagong eskwelahan. Kumunat ang noo ko. Nagsimulang kabahan. Hindi ko inaasahang hindi niya ako tatantanan. Hinawakan niya ang braso ko. Hoy, kinakausap kita. Anong arte yan? Marunong ka ba ng GMRC? Sumabat ang 2 kasama niya sa likod. Wala kang respeto kay Ate Chloe namin. Bobo ka ba? Ha ha ha. Malakas kong tinabig ang kamay niya. Ngumisi siya ng mayabang. Guwapo. Huwag kang magmadali. Penge contact info. Sabi niya bitawan mo siya. Bitaw. Hindi mo ba narinig? Isang malamig na boses ang umalingaw-ngaw. Napalingon ako at nakita si Andrea na seryoso ang mukha. Malamig ang tingin sa grupo ng mga babae. Tumakbo rin papalapit si Isabel. Loser ka ba? Tagapagligtas. Nakakita lang ng gwapo. Ang landi agad lumapit. Lumapit si Andrea kay Chloe. Puno ng galit ang mga mata. Binabalaan kita. Huwag mong guluhin ang mga taga-eskwelahan namin. Wala ka bang kahihiyan? Nainis si Chloe ng mapagsabihan. Itinuro niya si Andrea at sumagot. Saan mo nakita na ginugulo ko siya? Kinausap ko lang siya ng 1 beses. Nang marinig yun, kumunat ang noo ko. Akmang magsasalita para pagsabihan sila. 2 malakas na sampal ang umalingaw-ngaw. Napasigaw si Chloe. Agad lumapit ang 2 kasama niya. Ate Chloe, okay ka lang? Napatingin ako. Agad natigilan. Sobrang gulat. Tulala habang nakatingin sa likod ni Andrea. Narinig ko lang siyang malamig na nagsabi. Hindi ka karapat dapat nakausapin siya. Pagkatapos,
Marahang hinawakan ng suplad ang Diyosa ng eskwelahan ang kamay ko. Sumunod si Isabel ng 2 hakbang. Lumingon at nagsabi, "Narinig mo, huwag mong guluhin ang mga taga-eskwelahan namin." Kinuyam ni Chloe ang kamao. Puno pa rin ng galit na tinitigan ng papalayo naming likod. Pagkalayo ng kaunti, huminto si Andrea. Yumuko ako at taimtim na nagsalita. Napagtanto kong napakabait pala talaga ni Andrea. At malayong malayo sa sinasabi ng mga kaklase ko. Bahagyang kinabahan si Andrea. Umubo siya ng bahagya. "Hindi mo kailangang mahiya sa akin." Lumingon ako na may seryosong mukha. Narinig ko pa siyang nagsabi ng huling pangungusap. "Mag-ingat ka. Baka guluhin ka niya ulit mamaya." Nang marinig ko yun, tinaasan ako ng kilay ni Andrea. Dahan-daang ngumisi. Tinukso ako. "Nag-aalala ka ba para sa akin?" Hindi ko alam kung paano sasagot. Naramdaman kong ibang-iba talaga ang katabi kong ito. Nang may pagkakataon, tumayo si Andrea para magpaliwanag. Hindi siya mangangahas. Hindi siya basta-basta nang gugulo ng taga-eskwelahan natin. Napaisip ako habang tinitingnan siya. Tila naintindihan ni Andrea ang tanong ko. "Gusto mong malaman kung bakit ikaw ang pinuntirya nila, di ba?" Nahulaan niya ang nasa isip ko. Tumango ako. Medyo naku-curious din. Kapag mayaman ang pamilya, hindi niya ginagalaw. Ang mga estudyanteng galing sa ordinaryong pamilya lang ang binubuli niya. Bahagyang ngumisi si Andrea. "Akala niya ganoon ka. Paano mo nalaman na hindi?" Mahina ang boses ni Andrea. "Ikaw mismo ang nagsabi sa akin." "Ako ba?" Pinag-isipan kong mabuti. Sigurado akong hindi ko pa nasasabi kay Andrea ang tungkol sa kalagayan ng pamilya ko. Bahagyang tumaas ang gilid ng labi ni Andrea. Bulag si Chloe. "Hindi ako. Walang estudyanteng galing sa ordinaryong pamilya ang nagsusuot ng ganyang kamahal na sapatos." Napatingin ako. Muntik ko nang makalimutan. Suot ko pala ngayon ang isang pares ng branded na sneakers. Nang tumingala ulit ako, isang pares ng maganda at mahahabang kamay ang nasa harap ko. Hawak ang cellphone niya na nakadisplay ang screen. Katabi, "Add mo na ako." Pagkatapos kong i-scan ang code, tahimik kong pinalitan ang pangalan niya sa contacts ko. Andrea. Lumakad siya ng ilang hakbang pauna. Tapos napansin niyang may mali. Parang may kulang. Bigla siyang lumingon kay Isabel. Komplikado ang mukha. Hindi alam kung gaano nakatagal nakatayong mag-isa si Isabel. "Bakit ka nakatayo dyan nang walang imik?" Parang nagising si Isabel. Sa wakas ay lumapit at malakas na nagsalita. Hindi niya inaasahan na mula nang hawakan ni Andrea ang kamay ko. Natulala na si Isabel at hindi makapagsalita. Magkakilala na sila ni Andrea mula pa noong junior high. Hindi niya pa nakita kailanman ang OC na ito na naging malapit sa kahit sino. Lalo na sa isang lalaki. Siguradong may masamang balak. Nang balikan niya ang mga nangyari ngayong araw, napansin niyang marami pa ring kakaiba. At lahat ng ito ay tila nagsimula sa pagdating ko. Malakas ang loob niyang naghinuha. "Andrea, may gusto ka ba sa bagong kaklase?" "Anong pinagsasabi mo?" Kalmadong pinutol siya ni Andrea. Hindi maintindihan ni Isabel kung ano ba talaga ang nangyayari. Ito pa ba ang Andrea na kilala niya? Pag-uwi ko sa bahay, ang tatay ko, si Mang Ben, ay may kayakap na isang babaeng mukhang kaakit-akit habang nagbabasa ng magazine sa sala. Nang marinig ang ingay, lumingon si tatay at nagtanong, "Nakauwi ka na?" Nagpalit ako ng sapatos at pumasok sa bahay. Nakita ko ang babae na parang nakaharap sa akin. Tinawag ko siyang, "Tita." Mahinang sumagot ang babae bago bumalik sa pagbabasa ng magazine. Nagtanong si tatay nang may pag-aalala, "Kumusta ang unang araw mo sa eskwela?" "Okay naman po, mabait ang mga guro at kaklase." "Aray," napasigaw ang babae sa tabi niya. Nagmamadaling nagtanong si tatay. Parang hindi maganda ang pakiramdam ng tiyan ko. Gusto ko munang magpahinga sa kwarto. Nanahimik ako rito. Isinara ko ang pinto. Medyo maingay sa sala. Ininit ko ang natirang pagkain sa mesa. Tahimik na kumain mag-isa. Noong 4 na taong gulang ako, naghiwalay ang mga magulang ko. Mabilis silang nag-asawa ng iba. Napagdesisyonan ng korte na sa tatay ako mapunta. Sumama ako sa kanya lumipat dito. Isinama niya si tita at ang anak ni tita na tumira kasama namin. At siya na ang nag-asikaso ng paglipat ko ng eskwelahan. Pagkatapos kong maghugas ng pinggan, binuksan ko ang ref. Kumuha ng isang lata ng Coke. Isang lagok ng Coke kasabay ng malaking kagat sa hamburger. Mabilis na pinawi ng inuming may carbonated ang init sa katawan ko. Nabawasan din ang sama ng loob. Gama ng pakiramdam ko. 10 AM kinabukasan. Lahat ng guro at estudyante ay sumali sa emergency evacuation drill para sa lindol. Nang marinig ang alarma, mabilis na bumaba ang lahat at nagtipon sa school grounds. Pagkatapos ipaalam ng advisor ang balita,
Nalungkot ang buong klase. Mainit ang panahon. Walang gustong umalis sa malamig na classroom para magbilad sa araw sa school grounds. Pero wala silang pagpipilian. Nang tumunog ang alarma, mabilis na tumayo ang mga estudyante at lumabas. Sumunod ako kay Andrea pababa ng hagdan. Kasabay naming bumaba ang mga estudyante mula sa kabilang section. Nakita kong maraming estudyante mula sa kabilang section ang palihim na tumitingin kay Andrea. Paminsan-minsan ay nagtatawanan. At kung minsan ay sumesenyas sa ibang lalaki. May isang, sa gitna ng kaguluhan, kumuha ng cellphone at palihim siyang kinunan. Si Andrea naman ay napakakalmado. Ganoon pa rin ang malamig at walang pakialam na ekspresyon. Parang wala siyang pakialam. Sanay na siya. Pagkalabas ng building, mabilis na tumakbo ang mga estudyante papunta sa pwesto ng kani-kanilang klase. Sumigaw ang advisor. Mga estudyante, bumaba agad at makinig sa utos. Sunod-sunod na nag-squat ang lahat. Nagsagawa ng duck, cover, and hold. Yumuko si Andrea para mag-squat. Biglang may naramdaman siyang malamig sa bandang ibabang likod niya. Natigilan siya. Agad na hinaila pataas ang likod ng damit niya. Hindi natatakpan ng damit ang baywang niya kaya kita ito. Biglang nahiya si Andrea. Napilitang gamitin ang dalawang kamay para hawakan ang damit sa likod. Nakatayo ang advisor sa unahan ng pila ng klase. Malakas na sumigaw. Dalawang kamay sa ulo. Kapag may lindol, kailangang takpan ng dalawang kamay ang ulo para maprotektahan at maiwasan ang mga nahuhulog na bagay. Nang marinig yun, nag-alinlangan si Andrea na bitawan ang isang kamay. Tinakpan ang ulo, desperadong pumikit ng mariin. Ngayon, kaliwang kamay niya ang nakahawak sa damit. Kanang kamay ang nasa ulo. Ako ang nakaupo sa likod niya. Nang makita ang ginagawa niya, kumunat ang noo ng advisor. Kailangan pa bang sabihan, Andrea? Ano yang dalawang kamay na yan? Sa ilalim ng masamang tingin ng buong klase. Dahan-daang binitawan ni Andrea ang kamay niya. Agad na tumaas ang damit niya. Lumitaw ang balat sa baywang niya. Hindi siya makalingon. Takot na makita ko at ng ibang kaklase. Kinagat lang niya ang labi. Habang nag-aalinlangan kung lilinggan ba o hindi. Isang anino ang dumaan sa gilid ng mata niya, anino ko. Bahagya akong tumayo. Lumapit kay Andrea. Nagpatong ang anino naming dalawa. Lumingon si Andrea. Ang bumungad sa kanya ay ang gwapo kong side profile. Bumalik ako sa pag-squat sa tabi niya. Ang maitim kong mga mata ay kalmadong nakatingin sa malayo. Parang ginagawa lang ang isang nakakainip na bagay. Pero sakto namang natakpan ang bahagi niyang nakikita. Hinaranggan ang tingin ng lahat. Inalis ni Andrea ang tingin niya. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Namula rin ang pisngi niya sa init. Ang susunod na klase ay PE dahil sa init ng panahon. Pinatakbo lang kami ng PE teacher ng isang 800 metro na lap bago kami pinag-free time. Naglakad ako pabalik sa classroom na pagod. Nagka-cellphone habang lumilipad ang isip. Nang biglang marinig kong nag-uusap ang mga kaklase ko. Tara, manood tayo ng laro. Balita ko maglalaro ng volleyball sina Andrea laban sa grade 8. Paki-reserve ako ng upuan ha. Ilang kaklase pa ang narinig ito at agad na na-excite. Sang-ayon lahat. Ang klase natin laban sa kabilang section. Mahigpit na kalaban talaga. Nakaka-curious. Ano? Tara, manood tayo. Volleyball game. Natigilan ako sandali. Maglalaro ang katabi ko ng volleyball. Dapat ba akong manood? Saka marami na ring kaklase ang pumunta. Tamad akong tumingala sa aircon. Sumulyap sa labas ng bintana. Tirik ang araw. Pero hindi pa talaga ako nakakabalik. Hindi pa umiinit ang upuan ko. Nag-aalangan ako kung manonood ba o hindi. Gusto ko sanang bumalik sa pagbabasa ng nobela. Pero wala na ang atensyon ko. Tumayo ako. Marahang itinulak ang pinto ng classroom. Sakto namang nag-vibrate ang cellphone ko. Mensahe mula kay Andrea. Gusto mong pumunta sa gym para manood ng volleyball game. Lalaban kami sa ibang section. Nang makitang walang tao sa hallway, palihim akong sumagot. Nasa classroom ako. Pupunta na ako dyan. Pagkatapos kong sumagot, mabilis akong dumaan sa hallway at bumaba. Nang dumaan ako sa tindahan, huminto ako para mag-message. May kailangan ka bang ipabili? Agad sumagot si Andrea. Hindi na kailangan. Dalhin mo na lang sarili mo. Binilhan na kita ng milk tea. Kaya walang pag-aalinlangan akong tumakbo papunta sa gym. Dahil oras ng klase, iilang section lang ang nanonood sa gym. Pagdating ko, puno na ang unang 2 hanay ng upuan. Tumingin-tingin ako sa paligid. Iniisip kung gaano karaming tao. Nang biglang makita ko si Isabel sa kabilang banda na kamakaway sa akin. Dito, nakatayo siya sa pinakaunang hanay. Pero dahil baka hindi ko siya makita, tumingkayad pa siya at sumigaw.
Muntik ng matamba. Buti na lang may kaklase sa tabi niya na ay nalalayan siya kahit mukhang hindi interesado. Inabutan ako ni Isabel ng isang baso ng milk tea. Heto sayo. Kinuha ko ang milk tea. Nagpasalamat lang. Binuksan ang straw at uminom ng isang lagok. Pinawi ang init sa katawan ko. Nasaan si Andrea? Nagpalit na ng damit. Papunta na sa court. Nagulat akong nagtanong. Hindi ka sasali. Sumali na. Marami sa klase namin ang gustong sumali. Natalo na ang ibang kaklase. Hindi mo ba alam? Dati pa, ang klase namin at ang grade 8 ang laging naglalaban sa volleyball. Ang top 1 at top 2 ng batch. Mula pa last year, laging magkalaban sa volleyball court. Maraming babae sa klase namin ang gustong maglaro. Kaya exciting. Ganoon pala. Ang totoo, gusto ko ring sumali pero sabi ni Andrea, ibigay ko muna ang chance sa iba. Na-curious akong nagtanong. Siya, sasali ba siya? Siguradong sasali. Kung wala siya, hindi magiging exciting. Saka, hindi namin kaya kung wala siya. At saka, hindi pa pumapalpak si Andrea sa volleyball. Habang sinasabi ito, biglang lumingon si Isabel sa akin na may pagtataka. Tapos inutusan niya akong pumunta dito para i-reserve ka ng upuan. Tapos binilhan ka pa ng milk tea. Naglalaro siya ng volleyball tapos nagdala pa ng milk tea para sa'yo. Nakatitig sa akin si Isabel. Habang nakatitig ay nagtanong, malaki ba utang niya sa'yo? Hindi ba parang hindi naman to basta-basta lang? Muntik na akong hindi makasabay sa takbo ng isip ni Isabel. Sumagot ako ng pasungit, may gusto ka bang sabihin? Bahagyang ngumisi si Isabel. Inalis ang tingin sa mukha ko. Bamulong ng mahina, bakit kaya biglang nagbago ang ugali niya? Nagulat ang ibang kaklase na nakarinig. Agad tinakpan ni Isabel ang bibig ng taong iyon. Narinig mo lahat? Kung hindi, papalayasin kita. Uminom ulit ako ng tsaa. Nagtanong, may milk tea ba si Paulo? Sagot ni Isabel. Nalilito ako. Totoo, tinaas ni Isabel ang ulo ng may pagmamalaki. Sekreto to, hindi ko pwedeng sabihin sa'yo. Seryoso siyang nagtanong. Hindi na ako nagtanong pa. Nang pangatlong lagok ko na. Nagsimulang magingay sa gym. Tumingala ako. Nakita kong lumabas na sina Andrea at ang grupo niya. Papunta na sila sa court. Lahat ng kasali ay nakapalit na ng uniforme ng klase. Pinangunahan ni Andrea. Dahan-daang lumakad mula sa locker room papasok sa court. Kahit malamig pa rin ang itsura ni Andrea. Nang tumapak siya sa court, agad nagkaroon ng energetic na pakiramdam. Sabay-sabay pumalakpak ang mga estudyante sa gym. Lahat ay nag-cheer para sa mga manlalaro ng klase nila. Agad kong binitiwan ang milk tea at pumalakpak din. Nakatitig ng hindi kumukurap habang pumapasok si Andrea. Hanggang sa lumingon siya. Nagtama ang tingin namin. Nahuli siya ng kalahating hakbang. Hindi alam ng mga kaklase sa likod niya. Marahan siyang itinulak. Nagulat si Andrea. Napilitang alisin ang tingin at pumunta sa gitna ng court. Nang pump ito ang referee, nagsimula na ang friendly match sa pagitan ng dalawang klase. Sa gitna ng hiyawan ng mga kaklase. Sunod-sunod na nakapunto si Andrea. Pinatunayan ang unang sinabi ni Isabel. Kung wala siya, kalahati ang tsansang manalo ng klase namin. Sakto sa sinabi niya, lumingon si Andrea mula sa court. Mayabang na sabi ni Isabel. Kita mo, may mali ba sa sinabi ko? Sinulyapan ako ni Andrea sa tabi. Humihingal. Sumenyas ng timeout. Lumingon sa referee at malakas na nagsabi. Pallet player. Lalabas ako. Agad natigilan si Isabel. Ano na naman kaya ang gagawin ni Andrea? Diretsong lumakad si Andrea papunta sa direksyon namin. Nakaupo pa rin si Isabel sa upuan. Hindi makapaniwala sa narinig. Natulala at napahinga ng malakas. Sabi ni Andrea, anong tinutulala mo dyan? Tulalang tumayo si Isabel. Pinanood si Andrea na umupo sa pwesto niya sa audience. Hindi ka ba nasaktan? Maraming estudyante ang nakatingin sa direksyon namin. Lumapit din ang ilang teammate niya mula sa court para magtanong. Bahagyang tumingala si Andrea. Sinulyapan ang mga nag-aalalang tingin. Saka lumingon kay Isabel at sumagot. Pagod na ako. Ikaw na pumasok. Nang marinig yun, medyo nakahinga ng maluwag si Isabel. Tumalikod at tumakbo papasok sa volleyball court. Napansin kong unti-unting pinagpapawisan si Andrea. Nakatingin ako sa kanya habang bahagyang nakatingala. Elegante siyang uminom ng mineral water. Nag-aalala akong nagtanong, pagod ka na ba talaga? Medyo. Nagpatuloy ang laro sa court. Ang ingay at hiyawan sa gym kasama ng pito ng referee at iba pang tunog ay naghahalo. Napakaingay. Isabel, hindi ka naman ganyan dati. Hindi pa naman nakakaraos dati. Pabirong sabi, ngayon ka lang ba bumalik? O umaarte ka lang ngayon?
Agad nanigas ang gilid ng labi ni Andrea. Halos magkagat ang ngipin. Bawat salita ay lumalabas sa bibig niya. Pero sinadya niyang hinaan ang boses. Hindi ko narinig ng malinaw. Kahit ganoon, naramdaman ko ang intensity niya. Pakiramdam ko, may mali akong nasabi. Nanigas akong tumanggi. Nakita kong tumutulo ang pawis mula sa noo niya pababa sa kilay niya. Agad akong kumuha ng isang pakete ng tissue mula sa bulsa ko. Sinamantala ang pagkakataon para magpalit ng topic. Gusto mong panasan. Buti na lang pinagbigyan pa ako ni Andrea. Oo siya at kinuha ang tissue. Kumuha ng isang piraso at pinunasan ng pawis pero malamig pa rin ang mukha niya. Palihim akong tumingin sa paligid. Parang may punto ang sinabi ko. Sumulyap ako. Nakatingin siya diretso sa court na walang ekspresyon. Pero malamig ang mga mata niya. Parang hindi nanunood ng laro. Naisip kong humingi ng tawad. Nakita kong tumayo si Andrea. Lumakad papunta sa isang kaklase sa court. Bago umalis ay may binulong siya na kaming dalawa lang ang nakarinig. Ang iba ay likod lang niya ang nakikita. Hindi ba pagod si Andrea? Tapos bumalik ulit siya sa court. Hindi ko alam kung nagkaintindihan sila ni Isabel. Pagkabalik niya sa court, mas gumaling pa ang laro ni Andrea kaysa kanina. Si Isabel ang nagseset sa harap. Si Andrea sa likod. Napakaganda ng teamwork nilang tatlo. Nakapunto sila. Habang nangyayari yun, may umupo sa tabi kong upuan. Nakangiting nagtanong, ikaw ba si? Parang nakita kitang bumalik na sa classroom. Malabong sabi ko, gusto ko lang manood. Ayokong may mangyari sa kanya. Sana sinabi mo agad sa akin. Na-i-reserve kita ng upuan. Hindi mo na kailangang abalahin ang iba. Sinabayan ko siya sa paglakad. Ngumiti at nagsabi, 4. Hindi sapat ang oras ng isang PE class para tapusin ng isang laro. Sa oras ng recess, nagpatuloy pa rin ang laro. Hanggang sa tumunog ang bell para sa susunod na klase. Saka lang sila bumalik sa building ng may panghihinayang. Maliban sa akin at kay Andrea. Isa sa amin ay hindi kailangang mag-ker. Ang isa naman ay sobrang uhaw at bumili ng inumin. Paglabas ko ng gym, nagkataong nasalubong ko sina Andrea at Isabel na kabibili lang ng inumin. Sakto namang tumunog ang bell para sa klase. Marami pang estudyante ang mabagal na naglalakad sa first floor. Naipit kami sa hagdan. Kaming tatlo ang nasa huli ng pila. Hindi ko alam kung kailan lumitaw ang advisor sa kabilang dulo ng building. Biglang sumigaw, hindi pa ba kayo bibilis? Ang babagal maglakad. Kung sino ang huling bumalik sa klase. Pagkatapos ng klase, tatakbo ng 30 laps sa field. Hindi pa tapos ang tatlong pangungusap niya. Nagtakbuhan na ang lahat pataas. Ako, na nasa huli ng pila, ay nagmamadaling sinabi kina Andrea. Bilis, at sumunod na rin sa pag-akyat. Gustong habulin ni Isabel ang mga yapak namin. 2 hakbang pa lang nang marinig niyang tinawag siya ni Andrea. Natanggal ang sintas ng sapatos mo. Agad natigilan si Isabel. Yumuko para tingnan. Wala naman. Andrea, anong gusto mo? Nalilito siyang lumingon at napansing nakaakyat na ako sa unahan. Sa loob lang ng 2 pangungusap, sina Andrea at Isabel ang naging nasa huli. Walang magawang sabi ni Isabel. Mukhang tayo ang mapaparusahan ngayon. Dahan-daang lumakad si Andrea pauna. Hanggang sa makita niyang nakaakyat na ako. Saka lang siya nagsalita, huwag kang mag-alala. Ako ang huling papasok. Okay lang yan. Sigurado namang hindi ka paparusahan ng advisor. Nakatayo ang advisor sa pinto ng classroom. Tinitingnan ng bawat isa na pumapasok. Tama nga ang sinabi ni Isabel. Nang makita ng advisor na silang dalawa ang huling pumasok, umirap lang ito nang hindi masaya at hindi na binanggit ulit ang tungkol sa pagtakbo. Ang klase na ito ay chemistry. Ang guro sa chemistry ay isang veteranong malapit ng magretiro. Inilapag niya ang thermal mug sa mesa. Ulong. Ngayong klase, magsasagot muna tayo ng workbook. Kunin niyo na at buksan. Nakalimutan kong dalhin. Lumakad siya papunta sa unang hanay. Kinatok ang mesa ng katabi ko. Pahiram ng libro mo. Maki-share ka na lang sa katabi mo. Ang estudyanteng hiniraman ng libro ay nanigas. Hindi komportable. Pagkatapos ay narinig nilang mahinang sinabi ng guro. Nasagutan mo na ba? Narinig ang mga pigil na tawa mula sa iba't ibang dako. Kasi hindi ko pa rin tapos. 3 multiple choice questions pa lang ang nasagutan. Mabilis kong sinulyapan ang mesa ni Andrea. Walang kahit anong sulat ang workbook niya. Dito na ako tuluyang nalito. Nagsimulang mag-lecture ang guro sa chemistry. Ang unang tanong ay bonus question. Ang sagot ay C, hindi ko na ito uulitin. Ang pangalawa at pangatlong tanong ay parehong B, bonus questions din ito. Nasa libro ang mga sagot. Nakita kong A ang sinulat ko sa pangalawang tanong. Agad na wala ang ngiti sa mukha ko.
Nagpatuloy ang guro. Sa pang-apat na tanong, anong sagot? Iilan lang ang sumagot mula sa baba. Random na nagsabi ang guro. Ikaw, subukan mong sagutin. Nang marinig yun, sinulyapan ko ang blanko kong panglimang tanong. Tinitigan ko ito. Dahan-daang tumingala. Nagtama ang tingin namin ng guro. Kinabahan ako. Itinaas ng guro ang daliri. Sige, pumili ka na lang. Nagmamadali akong yumuko at binasa ulit ang tanong. Hinahanap kung aling sagot ang mukhang mas tama. Parang itsura ng tamang sagot. Sir, biglang nagtaas ng kamay si Andrea. Sabay-sabay lumingon ang lahat. Natigilan ako. Nakita ko ang katabi ko. Si Andrea, na mataas ang kamay at mahinang nagsabi. Ang sagot po ay D. Sige, ibaba mo na ang kamay mo. Hindi nagalit ang guro kahit naantala siya. Bihira siyang ngumiti sa paborito niyang estudyante. Tiningnan ko ulit ang workbook ni Andrea. Walang sagot ni isa. Kahit ang mga tanong nakakasabi lang ng guro. Naisulat na niya ang tamang sagot. Pero kanina lang siya. Napanguso ako. Medyo na-discourage. Yun pala. Tapos na niyang sagutan lahat noon pa. Hindi pala basta-basta lang sumagot. Buti na lang may ganitong henyo na sumagip. Kung hindi, 70% siguradong ako ang tatawagin. Tinapak ko ang ulo ko gamit ang ballpen. Tahimik na isinulat ang D sa blanko kong sagot. Pagkatapos ay lumingon ako at nakita si Andrea na nakapatong ang kamay sa mesa. Nakasandal ang baba sa kamay niya. Nang lumingon ako, parang nagkataon lang siyang tumingin sa hallway. Nagkukunwaring walang nangyari. Kalmado. Parang ang pagtaas niya ng kamay para sumagot ay isang bagay lang na ginawa niya dahil nababagot siya. Oras ng tanghalian. Ang mga estudyanteng nakatira sa dormitoryo ay uuwi para magpahinga. Ang mga day student ay naiiwan sa classroom para magpahinga. Ito ang pinakatahimik na oras sa eskwelahan sa araw. Sa loob ng classroom, bukod sa paminsan-minsang yabag, tanging ang tunog lang ng aircon ang maririnig. Nakayuko ako sa mesa pero hindi maganda ang tulog ko. Parang ang bigat ng talukap ng mata ko. Nahirapan akong imulat ang mga mata ko. Pakiramdam ko ang tagal kong natulog. Sabi ng orasan sa pader. 15 minuto pa lang pala akong tulog. Inaantok akong tumayo. Gustong pumunta sa CR para maghilamos at magising. Hindi ko inaasahang paghakbang ko pa lang. Nagsimula nang lumabo ang paningin ko. Sinubukan kong tumayo ng tuwid. Pero nawala ng kontrol ang buong katawan ko. Tumagilid ito nang hindi ko mapigilan. May humawak sa braso ko. Umikot ang paningin ko. Narinig ko ang boses ni Andrea. Isang, blag. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay lumino na ang paningin ko. Yun pala, nawalan ako ng balanse. Malakas na bumagsak sa sahig. Si Andrea na sumalo sa akin ay napasama sa pagbagsak. Buti na lang sa ibabaw ko siya bumagsak. Andrea, okay ka lang? Nagmamadali akong nagtanong. Nasaktan ka ba sa pagbagsak? Nakatitig siya sa akin. Seryoso siyang tumingin. Walang sinabi. Ganoon katahimik. May narinig akong ingay. Malakas na sabi ng isang kaklase sa likod. Lumingon ako sa likod. Walang natutulog sa mga kaklase ko. Lahat sila ay nakatayo. Nakatingin sa akin na may mapanuksong tingin. Bigla akong nahiya. Tapos napagtanto kong masyadong malapit ang posisyon namin ni Andrea. Nakayakap pa rin siya sa akin ng mahigpit. Ayaw bumitaw. Akmang aalisin ko na sana ang kamay niya. Akmang sasabihin kay Andrea na bumitaw muna. Pero inulit ng kaklaseng iyon ng malakas. Sabi niya hindi daw. Ang mga mausisang tingin kasama ng tawanan ay pumalibot sa akin ng hindi komportable. Halos hindi ako makahinga sa kakatitig nila. Pagkatapos ay isang malakas na pakiramdam ng pagkawala ng gravity ang dumating. Nawala ng kontrol ang buong katawan ko. Bigla akong napamulat at huminga ng malalim. Pagkaraan ng ilang sandali, napansin kong nakaupo ako sa upuan. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Ang eksena kanina sa alaala ko ay malabo. Panaginip lang pala. Uminom ako ng tubig. Iniisip, ano ba tong panaginip na to? Tulog pa rin ang katabi kong si Andrea. Nakapatong ang ulo niya sa braso niya. Tahimik siyang nakahiga. Umiling ako. Naalala ang panaginip na yakap ako ni Andrea ng mahigpit. Nanaginip din kaya siya. Pero hindi ko maitatanggi. Habang tinitingnan ko si Andrea. Lalo siyang gumaganda. Matangos ang ilong. Malinis at makinis ang balat. Perpekto ang mga features ng mukha. Commendat ako. Biglang nakita ko ang sarili ko sa itim niyang mga mata. Malinaw na nakikita ang tulala kong itsura. Ang nanlalabong mga mata ng dalagita ay may bahid pa ng antok kasama ng isang malinaw na ngiti. Pagkatapos mahuli, talagang bumilis ang tibok ng puso ko sa kaba. Hindi nakalayuan ang pagitan naming dalawa ngayon. Halos katulad na sa panaginip ko kanina. Agad akong umupo ng tuwid. Ngayon, sigurado na akong kasalukuyan ito.
Anong ginagawa mo? Tumayo si Andrea at mahinang nagtanong. Kinakamot ko ang ulo ko. Nagkunwaring kagigising lang. Gising na ako. Alam ko. Tumingin ka sa akin. Tiningnan ako ni Andrea na may ngiti sa mata. Nung nagising ka, umuga ang buong mesa. Agad akong nawalan ng masabi. Hindi alam kung ano ang sasabihin. Medyo nahiya. Tinatatanong kita. Bakit ka nagkukunwari? Dahil takot na maistorbo ang ibang kaklaseng natutulog. Sinadya ni Andrea na hinaan ang boses. May kasamang tamis at pang-akit. Dahil huminga ako ng malalim. Kasi ang ganda mo. Paano ko naman aaminin na nabighani ako? Sa sobrang taranta, wala akong ibang maisip kundi. Gusto ko lang sanang itanong kung anong brand ng face mask ang madalas mong gamitin. Bahagyang natawa si Andrea. May pagka-wild ang ngiti sa labi. Namula ang tenga niya. Pagkatapos ay lumingon siya at lumapit sa akin. Ulong. Madalas akong gumamit ng sunlight na face mask. Ibinulong niya ito sa tenga ko. Ang malapit na distansyang iyon ay nagpabilis ng tibok ng puso ko. Tahimik na namula ang tenga ko. Tanghali pa lang naman. Ang ibang kaklase ay nakayuko at natutulog. Hindi na kami makapagsalita. Dahan-dahan akong tumayo. Kinuha ko ang cellphone ko. Binuksan ang front camera. Tama nga, medyo namumula ang mukha ko. Na-backfire ba ako? Ang ikalawang klase sa hapon ay computer class. Nang matapos ang unang klase, ilang kaklase na ang hindi makapaghintay at nauna nang pumunta para kumuha ng pwesto. Gusto ko yung malapit sa aircon ngayon. Hintayin niyo ako. Gusto ko pa rin yung pwesto ko dati. Sunod-sunod na pumasok ang lahat sa computer lab. Hindi ako nagmamadali. Tinapos ko muna ang assignment na binigay. Nakita ko ni Isabel sa ganitong kalagayan. Hindi napigil ang sabihin. Ang sipag mo pala. Nang marinig ko ang boses niya, huminto ako sa pagsusulat. Hindi rin ako tumingala. Ayoko lang mag-uwi ng assignment. Ngumiti si Isabel. Lumingon at tinawag si Andrea. Tara na sa computer lab. Habang nakayuko at naglalaro sa cellphone. Tumigil si Andrea sa ginagawa. Sumang-ayon din ng nakayuko. Napatingin si Isabel sa mesa namin na medyo dismayado. Pwede bang tumingin kayo sa akin habang kinakausap ko kayo? Sakto namang natapos ko ang huling pangungusap. Isinara ko ang workbook. Inilapag ito. Tiniklop. At yumuko para magtanong. Saan ang computer lab? Sa kabilang building. 5th floor. Kaliwa. Unang pinto. Pagkasabi niya noon, nakita ni Isabel na pinatay ni Andrea ang screen ng cellphone. Tumingin sa akin. Tumayo ako. Bahagyang yumuko kay Isabel. Nag-iisip kung paano pumunta sa computer lab. Nang makita ito, pamitik si Isabel. Sakto namang tumayo si Andrea. Lumingon at tinawag ako. Ihahatid ka namin. Pagdating namin doon, halos puno na ang computer lab. May natitirang 4 na magkakatabing bakanteng upuan sa huling hilera. Ang ibang bakante ay paisa-isang upuan lang na kalat-kalat. Kailangan ng 4 na upuan. Bakit ito nasa gitna? Bakit 4 na upuan? Bahagyang ngumiti si Isabel. Ipinaliwanag niya sa akin. Kasi ito ang pwesto namin ni Andrea. Nakita kong umupo si Andrea sa tabi ko. Magkadikit kami. Magkatabi kayong dalawa. Ako mag-isa. Kailangan ng 4 na upuan. Takot silang tumabi kay Andrea. Hindi sila makatingin ng diretso. Lumingon siya kay Andrea. May pagsunod sa tingin. Sige na. Mabilis lang to. Tabihan ko na siya. Malapit na magsimula ang klase. Gawin na agad. Pagkapindot ko pa lang sa power button. Hindi ko alam kung kailan lumitaw si Paulo Cruz sa likod ko. Miguel, dito ba? Tumango ako. Tuwang-tuwang ngumiti si Paulo. Lumingon kina Andrea at Isabel. Nagbulungan. Lagi na lang kayong magkatabi. Hindi na ako nag-isip pa at sumagot agad. Kasi magkatabi kami sa upuan. Nanigas si Paulo. Pilit na ngumiti. Ulong. Pero babae siya. Natigilan ako at sumulyap. Tapos bahagyang tumango. Alam ko. Oo naman. Nahahalata ko. Pero sa tingin ko, sa pakikipagkaibigan, pareho lang ang lalaki at babae. Nagulat si Paulo sa hindi inaasahang sagot ko. Hindi na siya nagsalita pa. Tahimik na lang na nag-focus sa klase. Mga 30 minuto lang ang itinagal ng lecture. Ang huling 10 minuto ay free time. Pwedeng maglaro ng maliliit na laro sa computer. Kinuha ni Isabel ang switch niya mula sa bag. Unang inabot ang isang controller kay Andrea. Andrea, nang makita yun, tuluyan akong natigilan. Mayaman, nagdala ka talaga ng game console dito. Hindi, huwag kang magulat. Tinaasan ako ng kilay ni Isabel. Kailangan lang itago ang kamay. Huwag lang makita ng guro. Umupo ako. Yumuko para panoorin silang maglaro ng isang round ng fighting game. Nang magsimula ang pangalawang round, inabot ni Andrea ang controller sa akin.
Gusto mong subukan? Ako ba to? Tinuturo mo ako. Hinikayat ako ni Isabel. Sige na, hindi kita pagbibigyan. Siguradong makakabawi ako ng kumpiyansa sa sarili. Masigla kong kinuha ito. Tiningnan ako ni Andrea at nagtanong. Marunong ka ba? May interaction kami dati. Nang tingnan ako, biglang nakaramdam ng kompetisyon si Isabel. Inihagis niya ang controller kay Andrea. Ikaw na. Tinaasan siya ng kilay ni Andrea. Pagbibigyan kita. Ang buong interaksyon ay nakita ni Paulo. Hindi maganda ang pakiramdam niya. Ngumiti siya at nagsabi, Miguel, gusto ko ring maglaro. Pwede bang subukan ko muna? Napilitan akong ibigay sa kanya. Sa sumunod na segundo, inihagis ni Andrea pabalik ang controller kay Isabel. Nagmamadaling tumayo at umalis. Teka, Andrea, hintayin mo ako. Nagmamadaling itinago ni Isabel ang game console. Sa campus, sa susunod magdadala ako ng mas marami para makapaglaro ka kasama si Andrea. Sige, hindi ko alam kung papayag siyang gamitin mo. Pagkatapos ng klase sa hapon, suot ang backpack, inalala ko ang daan papunta sa pansamantalang parking spot. Ang pick-up point mula sa gate ng eskwelahan. Kakabalik ko pa lang sa daan nang makita ko ang isang lalaking estudyante na papalapit sa akin. Nakasuot siya ng uniforme ng eskwelahan. Hindi maganda ang itsura ng mukha. Ikaw si Miguel. Tiningnan ko siya. Mukhang napakamayabang. May kailangan ka. Nginisyan niya ako. Nakapamayaiwang. May gusto ka ba kay Andrea? Ano ba tong tanong na to? Kung hindi ko lang medyo namumukhaan ang estudyanteng ito. Halos isipin kong may problema siya sa pag-iisip. Nang makitang hindi ako nagsasalita, medyo nainip ang lalaki. Ano to? Alam kong malapit ka sa kanya kamakailan. Hindi ko alam ang sasabihin. Anong pinagsasabi mo? Wala akong pakialam kung sino ang gusto mo. Kumuha ng card ang lalaki mula sa bulsa niya. Bigyan kita ng 50.000 pesos. Mula ngayon, lumayo ka kay Andrea. Kusa kang lumapit sa advisor para magpalipat ng upuan. Tiningnan ko ang bank card sa harap ko. Siguro isa siyang secret admirer ni Andrea. Tinitingnan ako bilang karibal. Nang maisip ko ito, ngumiti ako. Nanlaki ang mata ng lalaki. Sapat na ang 50,000 para makakain ka hanggang. Nginisyan ko siya. Kalmadong kumuha ng isang bank card mula sa backpack ko at iniabot sa harap niya. Itong ginoong mayaman. Bigyan kita ng 100.000 pesos. Mula ngayon, lumayo ka kay Andrea. Hindi makapaniwala ang lalaki. Nakatitig sa bank card sa kamay ko. Tapos sa card niya, tulala siya. Ang kamay na may hawak sa sarili niyang bank card ay nanigas sa pagkakahawak. May lumabas na tunog mula sa bibig niya na parang nasaktan. Parang galit na hindi makahinga. Thump. Nagngit-ngit ang lalaki at sinulyapan ako. Pagkatapos ay tumalikod at tumakbo papunta sa mga kaibigan niya. Umalis siya. Nakita ko sa unahan ng isang medyo pamilyar na mukha. Si Chloe. Nakikipag-usap siya sa isang lalaking estudyante. Akmang lalagpasan ko na sila. Nang papalapit na ako, narinig kong nagtatapat si Chloe. Bigyan mo ako ng chance. Pwede ba? Isang ngiti lang na walang interes ang isinagot. Medyo pamilyar ang boses ng lalaking iyon. Bigay mo na lang contact info mo. Sa pagkakataong ito, tiningnan ko ng mabuti. Ang lalaking ito ay ang gwapong kaklase ko. Si Ethan David. Parang nakita ko na ang eksenang ito dati. Medyo nagulat silang dalawa nang mapatingin sa akin. Sabi ni Chloe na may pagkainis. Ikaw na naman. Kumunat ang noo ko. Hindi nasiyahan na nagsabi. Linya ko yan. Bakit ka sumasabat? Ginugulo mo ang estudyante ng eskwelahan namin. Anong gulo? Kung ano-ano pinagsasabi. Tumingin si Chloe kay Ethan. Nagsalita agad. Gusto talaga kita. Nang marinig yun, muntik na akong mapabilog ang mata. Wala na talaga akong masabi. Kailangan ng taong mag-aayos sa manipis niyang pride. Tapos sinabi ko, gusto mo. Kinagat ni Chloe ang labi. Sa pagkakataong ito, bihira siyang mukhang nasasaktan. Huminga siya ng malalim at matuwid na nagsabi. Gusto ko lang yung hindi mo ako gusto. Lumakad si Ethan ng isang hakbang sa likod ko. Gustong lumayo kay Chloe. Nang makitang gustong hamarang ni Chloe, marahang sinulyapan siya ni Ethan. Sigurado ka bang gusto mo akong pigilan? Tahimik na ibinaba ni Chloe ang kamay niya at tumalikod na. Pagkalakad ng 20 metro, biglang ngumiti si Ethan. Hindi mo kailangang magpasalamat. Anong ginawa ko? Actually, sa unang araw pa lang, napansin na kita, kasi medyo tahimik ka, pero matangkad ka at madalas mag-isa. Bakit ang daming ano? Bakit takot sa'yo si Chloe? Ngumiti siya, kasi may magtuturo sa kanya ng leksyon. Lunes ng umaga, suot ang backpack, umakyat ako ng hagdan. Pagdating ko sa floor ng classroom namin,
Akmang liliko na sa hallway. Isang anino ang lumitaw. Lumingon ako. Ilang kaklase ang naghahabulan palabas ng hagdanan. Natakpan ng anino na hinahanap ko. Nakita mo, sumunod din si Andrea sa tingin ko. Sumunod din siya sa akin. Tumayo sa harap ko. May hinahanap ka. Hindi ko alam kung saan galing. Si Isabel ay masiglang nag-alok. Walang tao sa building na ito na hindi ko kilala. Muntik na akong magulat sa paglitaw niya. Saan ka galing? Pagkatapos kong kumuha ng tubig. Dito na ako. Itinuro ni Isabel ang water dispenser sa gilid ng hallway. Kasama ko si Andrea. Nauna lang siya sa akin. Pareho silang may hawak na baso ng tubig. Para sa akin pala. Natigilan ako. Nagmamadaling lumapit para kunin ito. Salamat. Hinintay ko siyang makalapit bago kami sabay na pumasok sa classroom. Sinong hinahanap mo? Hindi ko rin alam kung sino siya. Siya yung nakasalubong ko pagkatapos ng klase kahapon. Tinaasan ako ng kilay ni Andrea. Nagbiro si Isabel ng kakaiba. Maganda. Inilapag ko ang baso. Pumasok sa classroom at inilapag ito. Pagkatapos kong mag-ayos, mukhang malaking bagay pala. Umupo si Isabel sa harap namin. Handang makipagtsismisan hanggang matapos. So naghahanap ka ng lalaki. Isang hindi mo kilala. Nang tanungin ako tungkol dito. Tumingala ako. Nakita kong bahagyang nagbago ang walang emosyong mukha ni Andrea. Tinaasan niya ako ng kilay na may pagdududa. Nagsimulang ma-excite si Isabel. Oh, mukhang may kinalaman kay Andrea. Tumango ako. Sa ilalim ng tingin nilang dalawa. Simpleng ikinwento ko ang nangyari. Pero itinago ko ang paglabas ko ng bank card. Sinabi ko lang na hinarang ako at binigyan ng pera. Nagulat silang lahat. Pagkatapos kong magkwento, natahimik sila sandali. Tapos sabay silang nagtanong. Malamig na nagtanong si Andrea. Saan siya nagtatrabaho? Anong ginagawa niya? Anong pangalan niya? Nagtatanong si Isabel. Andrea, ganyan lang ba talaga halaga mo? Ilang libo lang. Nagkatinginan silang tatlo nang may pagtataka tapos bahagyang natawa. Ngumisi si Andrea habang nakatingin kay Isabel. Ilang libo lang. Nagbibiro lang ako. Tumawa si Isabel ng 2 beses. Tinanong ulit ako. So alam mo ba kung anong section siya? Grade siyam. Isang boses ng lalaki na kalmado ang narinig. Si Ethan David ay kalmadong pumasok mula sa likod na pinto. Tumingin diretso sa mata naming tatlo. Mahina hong nagpaliwanag. Napadaan lang ako. Nagulat si Isabel. Kung napadaan ka lang, edi dumaan ka na. Pero paano mo nalaman na grade siyam na yung sinasabi namin? Sabi ko, napadaan lang ako kahapon kaya alam kong grade siyam siya. Pero hindi ko alam ang pangalan. Tumingin si Isabel kay Andrea. Kung ganoon, alam ko na kung sino.